Hello, alam nyo, madalas nating marinig yung mga salitang papuri at pagsamba o praise and worship, di ba? At madalas ang unang pumasok sa isip natin ay yung pagkanta sa simbahan tuwing linggol. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na mas malalim pa pala doon ang ibig sabihin niyan? Halika, samahan nyo akong alamin ang tunay na diwa nito at kung paano nito posibleng baguhin ang lahat. So, heto ang magiging biyahe natin. Magsisimula tayo sa isang ideya na nagbago ng lahat, isang bagong uri ng pagkapari. Tapos, sisilipin natin ang iba't ibang tunog o klase ng papuri. Mula doon, titingnan natin paano to na ipapakita sa gawa at aakyatin natin ang pinakamataas na antas, ang sakripisyo ng pagsamba. At sa dulo, sasagutin natin, ano ba ang kapangyarihan sa likod ng lahat ng to? Tara! Okay, Part 1. Isang bagong uri ng pagkapuri. Kasi bago pa man natin pag-usapan kung paano magpuri, kailangan muna nating sagutin, sino ba ang pwedeng magpuri? Para kanino ba talaga ito? Dito kasi magsisimula ang lahat. Isipin niyo muna to sandali. Paano kung yung paglapit sa Diyos hindi na lang para sa iilang piling tao? What if lahat tayo, ikaw, ako, ay tinawag para maging pare sa sarili nating paraan? Di ba? Yung ideyang yan pa lang, game changer na. Kasi tingnan nyo yung pagkakaiba. Dati, sa lumang tipan, sobrang eksklusibo. Isang lahi lang ang mga Levita ang pwede maging pare. Lahat ng gawain, puro ritual, tulad ng paghahain ng mga hayop. Pero sa bagong tipan, wow! Biglang naging para sa lahat. Bawat mananampalataya. Hindi na batay sa ritual, kundi sa relasyon. At ang sakripisyo natin ngayon, hindi na hayop, kundi spiritual. Yung buhay natin, yung papuri natin. Biglang nagkaroon tayong lahat ng direct access. So ngayong malinaw na para sa lahat ang paglapit sa Diyos, pag-usapan naman natin yung papuri. Akala natin simpleng salita lang yan, no? Pero pag binalikan natin yung orihinal na salita sa Hebreyo, malalaman natin na hindi lang pala iisa ang klase ng papuri. Marami pala itong iba't ibang tunog. Una, meron tayong halal. Familiar yung tunog? Dito kasi galing yung salitang hallelujah. Ang ibig sabihin nito, yung malinaw na tunog ng selebrasyon. Yung parang fiesta, yung hindi mo mapigilang ipagsigawan at ipagmalaki kung gaano kadakila ang Diyos. Yun yung halal. Sunod naman, Shabak. Kung yung halal ay selebrasyon, eto naman, sigaw ng tagumpay. Isipin nyo, nanalo yung paborito nyong team sa isang championship game. Yung sigaw mo ng panalo, yung hiyaw na yun na punong-puno ng tuwa at tagumpay, yun ang Shabak. At meron din tayong Yada at Toda na magkaugnay. Ito na yung papuri na may kasamang aksyon. Specifically, yung pagtaas ng mga kamay. Kasi 'di ba, ang pagtaas ng kamay, universal sign yan ng pagsuko, ng pag-surrender. Parang sinasabi mo sa Diyos, heto ako, wala akong tinatago. Tinatanggap ko lahat ng galing sa'yo. Pasasalamat na may gawa. Okay, so malinaw na may iba't ibang klase ng papuri, no? May celebration, may victory shout, may act of surrender. Ang tanong ngayon, paano ba natin to ginagawa? Paano nagiging totoo at nakikita ang mga konseptong ito? At dito natin makikita na ang papuri sobrang pisikal pala. Hindi lang ito nasa isip o nasa puso. We're talking about pagsasalita at pag-awit, oo. Pagsigaw, pagpalakpak, pagtaas ng kamay, minsan pagpapakumbaba sa pagyuko o pagluhod. At yes, kahit ang pagsayaw. Ang punto, ginagamit natin ang buong katawan para magpahayag ng papuri. At hindi to teorya lang. Tingnan natin si Miriam. Tanda niyo yung kwento? Kakatawid lang nila sa dagat na pula. Isang malaking himala yun. Anong unang ginawa niya? Kumuha siya ng pandereta at pinangunahan ng lahat sa pagsasayaw. Para sa kanila, yung sayaw ang pinakamataas na ekspresyon ng pasasalamat at tagumpay nila. Okay, level up tayo. Kung ang papuri o praise ay madalas tungkol sa celebration, ang pagsamba o worship sa pinakamalalim nitong kahulugan, laging may kasamang sakripisyo. Dito na nag-iiba ang lahat. Alam nyo ba kung kailan unang-unang ginamit yung salitang pagsamba o worship sa Biblia? Hindi yan sa isang malaking pagtitipon na may kantahan. Nasa kwento yan ni Abraham. Sa eksaktong sandali na inutusan siyang isakripisyo ang sarili niyang anak. So, ang unang definisyon ng pagsamba, hindi kanta, kundi ang pagsuko ng pinakamahalaga sa iyo, isang napakabigat na sakripisyo. At dito na ngayon pumapasok yung konsepto ng sakripisyo ng papuri. Kasi aminin natin,
Madaling magpuri pag okay ang lahat, pag masaya tayo, di ba? Pero paano kapag hindi? Yun ang tunay na sakripisyo, yung pagpupuri sa Diyos kahit mahirap, kahit masakit, kahit hindi mo maintindihan. Papuri na nakabatay sa pananampalataya, hindi sa pakiramdam. At kung kailangan nating ng pinakamalinaw na example, nandyan sina Pablo at Silas. I-picture nyo, hating gabi, nasa pinakailalim na selda, bugbog sarado, nakakadena. Anong ginawa nila? Nagreklamo? Hindi. Nagsimula silang umawit ng papuri sa Diyos at alam na natin ang kasunod, yumanig ang buong kulungan at nabuksan lahat ng pinto. Yung kwento ni na Pablo at Silas, pinapakita niyan na ang papuri may papangyarihan. Kaya para sa huling bahagi natin, yang mismo ang tatalakayin natin. Bakit nga ba ito mahalaga? Ano ba talaga ang nagagawa nito sa hindi nakikita? May isang magandang analogy para dito, yung water cycle. Isipin nyo, yung papuri natin parang singaw yan ng tubig na umaakyat sa langit. Pagdating sa taas, nabubuo yan bilang ulap. At anong ginagawa ng ulap? Bumabalik din yan sa lupa bilang ulan. Ulan ng pagpapala. So the logic is, kung gusto natin ng mas maraming ulan, kailangan nating magpaakyat ng mas maraming singaw. Pero hindi lang pagpapala ang dala ng papuri. Sabi sa mga awit, kapag ang mataas na papuri ay nasa bibig natin, para daw tayong may hawak na isang tabak na may dalawang talim, isang sandata. So ang papuri pala, hindi lang ito para sa depensa o paghingi ng tulong, isa rin pala itong opensibong espiritual na sandata. Kaya iiwan ko kalo sa tanong na ito para pag-isipan. Kung ang simpleng tunog ng papuri ay may kapangyarihang magpalaya ng mga bilanggo tulad ni na Pablo, at kung ito ay itinuturing na isang sandata, paano kaya nito babaguhin ang paraan ng pagharap natin sa sarili nating mga hamon at laban sa buhay na yon? Something to think about, di ba?